Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Bastasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay ikalimang linggo ng muling pagkabuhay at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Melvin Ricafort. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan niya, nakilala natin ang Ama. Siya ang daan patungo sa nais nating puntahang tahanan ng Ama. Siya ang nagpahayag ng katotohanang anak siya ng Diyos at sa kanya rin masusunod ang kasagutan sa lahat ng pagdududa, pangamba at walang hanggang pagtatanong tungkol sa buhay ng tao. At kung nanaisin natin tahakin ang alok niyang daan at tupdin ang ipinahahayag niyang katotohanan, tiyak tayong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging nakapagkumanap sa banal na pagdiriwang. Inaawin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubhang nagdasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Nasa pagmanalig, pinagmuli ka namin, pinasasalahan ka namin, dahil sa nakita mo ang ipagpilihan. Panginoon Diyos, namin ang namin, sa mga pangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, ikaw na lang, Panginoong Diyos ko rin ang Diyos anak, Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami mga Diyos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob. Upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo na ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng dalo sa pangkat nila ay napababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng pagkabuhay. Kaya't itinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkulin ito, at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila ipananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay.
Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging ang mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ng altar awit ay saliwan. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y naganap. Ang nagtakot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Waring mga batong bahay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ng isang batong panukalan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig, ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ay siya naging batong panukalan at naging batong katitisuran at itararapa ng mga tao. Napisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya din ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan.
Kapag naroroon na ako at ay paghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, dapat hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ng Ama? Hindi ka bang naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magbibigay ko ako ng halimbawa patungkol po sa ating ebanghelyo sa ngayon na ating naranasan ng iba sa inyo nakaranas at ating nakita ang isang tagpo. Halimbawa po ang Padre de Familia, ang ama ng tahanan, siya'y nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ngayon po, first time na ito. Ang ating pong mapapansin na tagpo ay puno ng kalungkutan. Yung kanyang may bahay nag-aalala, yung mga anak nag-aalala, at yung Padre de Familia, di man gaanong makita, ayaw na ipakita ito ng hayat, mayroon din siyang pag-aalala doon sa kanyang pamilya. Ngayon po, ang kanyang mga salita sa kanyang pamilya ay makapagbibigay ng katatagan. Ang sinasabi niya sa kanyang may bahay na pangasiwaan habang siya wala nang mahusay ang kanilang tahanan at yung mga anak naman siya napipiling mga anak. Inyong sundin ang inyong nanay, kayo'y sumunod sa kanya dahil ang kanyang gagampanan na sa inyo ay dalawa. Pagkasama na bilang tatay at nanay. Parang nanay sa tatay, dalawang kanya. Kaya po ang sasabihin ng ama, ang ating gagawin na ito, kinakausap ang mga anak, ay sa inyong kinabukasan. Magsakripisyo tayo, magkaisa tayo, kailangan ng kooperasyon ng bawat isa, at ang dulot ito sa atin, may malayo man ang ating pupuntahan, sasabihin ng ama, subalit ito na ang pagbibigay sa atin ng pagkakataon na di natin palalampasin ang kayo'y mabigyan ng magandang buhay. Sa ganung salita, iyon po ay isang katiyakan na bagamat kaakibat ang sakripisyo, may ginhawa na naghihintay. Yung kalungkutan, dahan-dahang
napapawi ang bawat isa, nakakaadya sa sitwasyon at sa kanilang panalangin, sila ay mga takdang oras upang ipanalangin ang bawat isa kaligtasan at iyan po ang kanilang nagiging sandalan, ang ugnayan sa bawat isa sa pamamagitan ng panalangin sa bawat isa. Sa ating ebanghelyo ngayon, ano po ang nasa likod nito? Ang ating Panginoon, siya'y dadaan sa kamatayan. Ito po'y tagpo bago siya mag-alay ng kanyang buhay sa krus. At siya'y nabibigay ng salita ng pamamaalam sa kanyang mga alagad. Ano po ang dudot nito sa mga alagad? Katulad din po natin, yung pagkabalisa, pangamba, pagkatakot, ang nasa isip ng mga alagad, paano namin maitataguyod ang aming gampanin kung wala ang aming Panginoong Jesus? Paano namin maitataguyod ang mga iniata sa amin kung wala ang kanyang presensya? Paano namin ito maitataguyod kung wala ang lakas buhat sa kanya? Yan din po ang ating tanong sa ating buhay. Katulad nung pamilya na hinahanap ang presensya sa kanyang pamilya, sa ating ting buhay, hinahanap din natin ang presensya ng Panginoon, lalo na sa mga pabibigat na sitwasyon. At ang sagot ni Jesus, katiyakan, mga salita ng katiyakan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mga ako'y laging kasama ninyo. Katulad din ng pamilya na nagtrabaho sa ibang bayan, huwag kayong mangamba, sasabihin sa kanyang mga may bahay, sa kanyang mga anak, ako'y inyong ipanalangin ang aking sa kanyang kaharian. Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kami iyong gabayan nang sa gayon aming matupad ang inyong naisin sa amin sa kabila ng mga sakripisyo, sa kabila ng mga hamon sa aming buhay, sa kabila ng mga krus na aming pinapasal, ito'y inyong pinapagaan. Amen. Magsikayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawag tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak niya sa Panginoong Ganda, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kalaloonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang pa rin dito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa patuloy na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dapat ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon dumati tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obisko, parai, diakono at relihiyoso, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang naisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagugulumihanan, nakararamdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin na sa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kami makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian, kung saan siya'y nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ngunit nagkakapit ang alay na ito, magpapiyayang nagmula sa pagpapala mo. Nandiyan ang bawat puso, makatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Inamay ka ng bulan sa ngunit nakiko, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Nagkayang palamunan sa isang lakay ng buhay, inumig nagbibigay lahat. Ngunit nagkakapit ang alay na ito, mapapiyayang nagmula sa pagpapala mo. Nandiyan ang bawat puso, makatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, itong ating pag-aaral ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin dinikha sa pag-aaral ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kaya pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod kami at walang kapantay. Ipagdaroob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya'y umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. narapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang narapat ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-aamin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na kayutay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aamin ganap mong tinalugdan, ito ang nilulong dati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nakahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang lumpay sa kalamitan, kami nagdudugi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Ikaw ka lang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong paraan ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagsiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang ating katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan ginawa ng matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng ating dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang ating dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkakuhan, gamitin ako sa tulad. O Jesus, ating mahal, itas mo kami, alam. O Jesus, ating mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salong sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin natin mo iyong simbahang taganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ka isa ni Leon na aming Papa at ni Margo Liebert na aming Obispo at ng Panang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginlaparin kanyang lahat ng mga kasama sa iyong buhay na walang bakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
Si San Jose, nakabiyak ng kanyang puso kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga gagaling na utos at turo ni Jesus, Kapanginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kayo adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tulayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpat sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay dating sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Meron ang Diyos na nag-aalis, nagpapakasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ama namin na sa langit, kami iyong mga anak ay doong pagpapakumbagang tumatawag sa iyo upang italangin ang kapayapaan sa mundo. Itinataas ng mga bansa ang kanilang mga sandata para sa digmaan, ngunit iniluluhod namin ang aming mga tuhod upang hingi ng iyong proteksyon at kapayapaan. Sa panahon ito ng kahirapan, ikaw ang aming pinakatiyak na pag-asa. Maraming mga bata ang nangangarap ng maliwanag na kinabukasan, ngunit nabigo kaming turuan at gabayan sila ng tama. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mundong ito upang pangalagaan, ngunit sinira namin ito sa pamamagitan ng digmaan at puot. Ipinakita mo sa amin kung paano magmahal, ngunit ginagawa namin kaaway ang ibang mga lahi. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak sa krus, nagdulot ito ng pakikipagsundo sa iyo. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maliit ang aming mga sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan. Magsitalin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makaakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong natudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga patalastas. Narito po ang ilang mga paalala. Noong isa ng Mayo, Biyernes, sinimulan na po natin ang pagdiriwang ng Flores de Mayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak kay Maria. Ito po ay gaganatin araw-araw sa mga sumusunod na oras. 4 p.m. Katekismo, 5 p.m. Pag-aalay ng bulaklak, 6:30 p.m. Banal na Misa. Inaanyayahan po ang lahat, lalo na ang mga kabataan na makiisa sa gawain ito. Narito po ang schedule ng Carol Mass at mga sponsor para sa May Flower Offering ngayong linggo. May 4, LCM. May 5, Kawal San Nicolas de Bari. May 6, Kawal San Pablo. May 7, Kawal San Antonio. May 8, Kawal San Rafael. May 9, GOM. May 10, EMHC, KOC at Alagad ni San Andres. Magkakaroon din po ng Blessing of May celebrants. Inaanyayahan po ang lahat ng may kaarawan at may anibersaryo ngayong buwan ng Mayo na lumapit sa harap para sa pagbabasbas. Maraming salamat po. The Lord be with you. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of our brothers and sisters who recall this month, the day of their birth, and rejoice in your gifts of life and love, family, and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. Likewise, Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church as his spouse. Look with favor on your servants whom you have united in marriage, as they ask for your help in the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and in bad, they will grow in love with each other.
that they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them. In their needs, let them know that you are there to rescue them. In their joys, let them see that you are the source and completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen. A happy and graceful birthday and wedding anniversary to the celebrators of the man. Please give them a round of applause. Lubusin na po natin, kantaan po natin sila ng happy birthday. Magsitayo na po ang lahat. Ating din pong pasalamatan ng ating liturgical servers, mass commentator, lectors, extraordinary minister of the Holy Communion, choir, altar servers, Mother Baptist Guild, greeters and collectors ministry members, sponsoring families, ating pong technical personnel, sa ating pong protector, at sa lahat pong ating parishioners na andirito ngayon. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating misa ngayong ating pinagdiriwang ang ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Siyupo po kayo at inin ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, dinapin mo ang iyong angkan, patundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus siya ay mamatay, at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalagi kayo sa ng inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na banal na misa, umayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. You are